nasasaktan ako sa mga tao, isa lang yung narinig ko na tao na salita. Sinabi nila na ang pag-ibig naman nakasulat, nakakasulat. Kumbaga, sumasagot ako yung mga bagay na gano'n. Kahit sinasabi sa kanila, hindi nyo alam ang kaunti ng pag-ibig. Para sabihin nyo na pag sumobra ang pag-ibig ay nakakasama. Kasi sa akin, para sa akin, pag sinabi pag-ibig sa Kristo, nakikita eh. Pag sinabi nilang pag-ibig, pag sinabi nilang ang pag-ibig ay nakakasama, para sinabi na rin nila na nagkamali si Kristo, na may pagkakamali si Kristo sa ginawa niya. Kaya sabi ko, sa akin, para ganon, tsaka sa karanasan ko, ang pag-ibig, hindi siya nakakasama. Kung meron man tao na siguro nagmamahalan sila, tapos na siguro na hindi nagkaunawaan, nagtiwalay, nakasakta na isa, siguro hindi yung tuwing na pag-ibig, siguro inibig niya isang tao, baka nanghihingi siya ng kapalit. Kasi kung mahal niya isang tao, dapat palayain niya yung gano'n eh. Hindi siya dapat masakta, dapat ikatuwa niya kung anong kaligayahan ng pipiliin ng isang tao na nagmamahalan. Kaya nga sabi ko, ang pag-ibig hindi nagkakamali kahit kailanman. Sa akin sa gano'n, yung naranasan ko, yung pag-ibig na naranasan ko sa Diyos. Kaya nga yun, yung lagi iniisip, kung ako mismo nagkaroon ng pag-ibig sa kapwa ko, yung nararamdaman ko yung pag-ibig ng kapwa ko, eh paano pa kaya yung pag-ibig ng Diyos? Yung kasabi sa yung hindi ako humilang sa Panginoon, kundi siyang humilang sa akin. Kaya nga kung anong pag-ibig na nararamdaman ko, siguro mas higit pa doon ang nararamdaman ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Kaya ngayon, dahil sa pag-ibig ngayon, yun ang bumago sa akin. Tapos, yung gusto ko ibalik sa Diyos, yung pag-ibig na naramdaman niya sa akin. Tapos yun, kung paano niya ako minahal, hindi pinapadama ko sa mga kapwa ko. Bagamat ang dami kong pagkakamali sa sarili ko, ang dami kong kapalpakan. Pero ayaw kong hadlangan yung pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, nagpapagamit ako instrumento. Kaya nga sa lahat ng pinupuntahan ko, natutuwa ako kasi yung pagpupunta ko sa isang lugar, pag kung sino makaharap ko, yung tao, lagi ko iniisip sa puso ko, mahal ka ng Diyos, kahit hindi ako kasalita sa Kanya. Pagkausap ko sa sila, pag may problema sila, bagamat hindi ko sila pinagpapayuhan, pero sa puso ko, lagi ko binubulong, mahal ka ng Diyos. Kaya sa bawat tawakan ko ng kamay sa kanila, hindi bilang kamay ko ang umahawak sa kanila, lagi ko pinagdasal, sabi ko, Lord, gamitin mo yung kamay ko para maramdaman nila yung pag-ibig mo. Kaya nga ganun. Tapos hindi ko akalain na yun, yung ginagawa ko ganun, yung pinapadama ko sa kanila, hindi ko akalain na susukrihan nila. Bagamat hindi ko sinabi sa kanila na mahal ko sila, pero pinadama ko sa kanila. Kaya nangyaring ganun, yung maraming natuwa, sabi ko, ganito pala yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig sa kanila yung pag-ibig nila, sila mismo ang bumabalik. Kumbaga, hindi ka magsalita, alam ng Diyos yung mga bagay na pangailangan. Kasi sa akin ganun. Kaya nga tuwan-tuwa ako, sabi ko, Lord, sabi ko, salamat sa Diyos kasi kahit simpleng bagay lang, ginamit mo ako instrumento. Kasi doon ko naranasan, pumunta ako sa Bataan, para ako naging misyonaryo din. Kaya ngayong umalis ako doon, nakaluwa ako kasi nga, maraming tao doon na nagsimba doon. Ayaw nila akong paalisin. Lalo yung nalaman nila pauwi na ako, sabi maraming matatanda din, sabi sa akin, parang ako na, huwag mo kaming iwan. Huwag mo iwan yung simbahan namin. Tapos yung iba, yung pag-alis ko, yung iba, lumuwa sila. Tapos pinipilit nila akong bumalik. Kasi iba naman, sa akin, sana pag tinawagan kita, huwag ka na sumanggipa. Sabi ko, hindi ko po kayo papangako. Tapos yun, yung pag-alis ko doon, yung bagamat, akala ko, sila mababagi na ako, yung pala, marami rin ako natutunan sa kanila. Yung pa, sa may bawa, kung nagbigay ako ng gumawa ko ng kabutihan sa ibang tao, o dito man, sa ibang sa pinupuntahan ko, doon pinapakita ng Diyos yung kung anong binigay kong pag-ibig sa kapwa ko, binabalik din sa akin. Kaya ngayong sa Bataan, yung pumunta ako doon, ilang damit lang dala ko kasi nga, para ilabahan, yung hindi ko nadala, para ilabahan nga. Pero pagdating doon, maraming tao na nagbibigay ng damit, tapos minsan, binibilihan pa nila ako ng damit. Sabi ko, parang ang bait ng Diyos, dahil sabi ko, kahit hindi nila ako kilala, pero yung pagmamahal nila, pinapakot pa rin sa akin. Kaya yun, sabi ko, yung pag-ibig ng Diyos, hindi ba susukat? Sabi ko, napakalalim niya. Kaya wala sino man tao na po pwedeng makasukat ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ko, sana huwag nilang gamitin ang pag-ibig sa mababaw na dahilan lang. Kaya yun lang. Salamat.